Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. Kitang-kita sa CCTV, mga ka-plastic, ang nangyari dito sa Teresa Rizal nitong Martes ng umaga, October 7, ay nakita yung pagbangga o paghabol ng isang electric vehicle sa isang motorsiklong minamaneho ng estudyante. Kaya sa paunang impormasyon daw ay mula sa Teresa Police ay nasagasaan ng motorsiklo ang electric vehicle habang dinidiretso umano ang estudyanteng rider na walang lisensya dahil sa takot kaya hinabol ang electric vehicle. Naharap sa presinto ang magulang, estudyante at ng driver ng electric vehicle na magkaroon ng kasunduan ayon sa PNP. So, sana naging matured man lang ang mag-isip ang isang electric vehicle na driver kasi bata pa yun eh. Na-traumatize siya and then nagkaroon ng tantrum sa ginawa niya. So kung makikita nyo papakita ko sa inyong video na ito na talagang na-trauma yung bata after na ginawa niya na panghaharas na which is mali yung ginawa rin naman ng driver. Kung nabangga man din siya o nagkaroon ng damage yung electric vehicle niya, sana man lang ay dinaan niya ito sa maayos na usapan. Huwag yung dumating sa point na parang inaras niya yung bata. The way na muntik na itong madisgrasya. So panoorin natin yung actual CCTV footage mula sa TV Patrol o sa ABS-CBN News. Binangga niya talaga eh. Mabuti na lang yung bata ay tumilapon ng pakanan. Pero kung hindi siya tumilapon ng pakanan, durog siya. Magkokos po ito ng disgrasya. Kung mapapansin nyo sa video, mga ka-plastic, sobrang lala yung ginawa ng electric vehicle dito. Kumbaga, hindi niya ginawa ng konting pasensya yung mga ganitong pangyayari na pwede siya makapatay ng tao. Diba? Ulitin natin. Hindi pa yan, may pasensya lang. Huwag ka tatakbo. Bakit tumatakbo ka pa? Bakit tumatakbo ka pa? Nakasabi ka na, tumatakbo ka pa? Tumatakbo ka kuya, sinabi ako. Walang lisensya. Diba? Una sa lahat, kahit sinagi ka man niya, at dinaan mo sa report, kinuha mo yung plate number ng motor, and then kinuhanan mo ng camera. Hindi yung dadaanin mo sa maras na parmamarahan dahil ang bata natataranta yan, bata pa yan. Diba? Isipin mo yon. Kung halimbawa na bangga mo siya nung that time at umilalim yung bata sa sasakyan mo at napuruan mo, sino ngayon na magmumukhang suspect sa puntong yon? Ikaw. Diba? Hindi makatwiran yun. Ang mali lang dito is inallowed ng magulang na gumamit ng motor yung bata nang walang lisensya at hindi pa naka-helmet, mga ka-plastic. So parehas mayroon din siyang violate sa sitwasyong ito, mga ka-plastic. Parehas silang may violation at may kasalanan din naman yung magulang ng estudyante. Nako, makakasuhan pa yung naka-EB nito. Dapat hinabol na lang niya at di binangga. Tama naman eh. Dapat hinabol na lang niya at binusinahan at the same time. Kasi pwede ka sabi nga ni Ryan, ay kita sa CCTV na pwede siya makasuhan ng attempted homicide. At lalo na yan, bata pa yung kanyang binangga. Sabi naman ni Angel,
Child abuse yan. Tawag din dyan sa DSWD. Baga maraming pwedeng ikaso sa electric vehicle na driver. So maling-mali yung ginawa ng electric vehicle. Yan. Kung baliktarin ng anak mo, masagi, tapos ganyanin, siguro papatay ka. Dapat ikaw ang nakotse ang magtatakbo kasi mapapatay ka ng pamilya. Yan. Makulong ka sana, buisit ka. So nadaan po sa arigluan tong nangyari, mga kaplastik. So wala pong nangyaring kasuhan. Dahil sa nangyaring yon ay nagkaroon ng damages ang bawat isa. Nagasgas ang motor ng estudyante while nagasgasan din naman yung electric vehicle. Grabe, halos patayin mo na yung bata, dapat ikaw ang kasuhan. Tama, may point of view rin naman ng mga netizens na talagang isipin mo, kung pumuya ilalim yung bata at hindi siya pumaling pakanan nung that time na yon, ano na lang ang mangyayari doon sa bata? Maaring madisgrasya siya at maturog ang kanyang spinal cord since nanadaganan po siya ng sasakyan. Buti na lang marunong yung bata. Nung sumemplang siya, umiwalay na siya sa motor dahil alam niya talagang ang target siya ay patayin ng electric vehicle. Sabi ni Kyrie Ken, kuya, papasok pa po yan sa school. Kaya siya tumakbo dahil natatakot siya. Kuya naman, hindi ba pwedeng patawarin mo yung bata dahil lang nasagi yung sasakyan mo? Paano naman siya? Kuya, nasaktan siya. Mas mahalaga ang sasakyan mo kaysa ikaw ang manakit. Paano kung mapuruan mo siya? Paano kung nasagasaan mo ang paa niya? Paano mapangarap niya sisirain? And then, halos patayin mo na siya, nasagasaan mo siya dahil lang sa letseng sasakyan mo. Masyado kang mayabang, ang sama-sama mo. Kakahiya ka sa mga kamag-anak mo, napapanood sa mga pinagagagawa mo. Baga hindi niya naisip yung future ng bata. Kasi kapag bata, nasa murang edad, matataranta yan eh. Once na maramdam niya ang kasalanan eh. He admitted eh. The consequences eh. 'Di ba? Alam niya sa sarili niya na nakasira siya ng sasakyan. Pero sana naman hindi naman niya ginanon na hinarapas niya o inararo niya yung estudyante, mga kaplastik. Napakahirap na let's say baliktarin natin ang sitwasyon, vice versa. Yung anak mo ginanyan ng mga magulang ng biktima. Sinagasaan yung motor ng anak mo. The same time, same thing sa pangyayaring yon. Ano na lang ang magiging reaction mo kung ikaw mismo, anak mo ang ginanyan? Diba? Diba masakit yun? Kasi the mere fact na ikaw ay ginanyan ng ibang tao, talagang nakakapanginig ng laman na parang gusto mong gumanti. Pero in the end of the day, nagkaarigluhan na po. Siguro nagkabayaran na rin. Dahil sa pangyayaring ito, nalubhang mas sensitibo yung pangyayaring ito dahil ang kalaban niya dito, minor de edad. Na pumapasok lang sa eskwelahan. Pero ang mali dito is yung mga magulang na inallowed niya na gumamit ng motor nang walang lisensya. Pangalawa, walang proper suit o helmet para sa protection ng kanyang katawan. Sa other side naman, sa electric vehicle, mas malito dahil hinabol pa niya at inararo pa niya yung sasakyan ng bata na nag-cause na muntik na siya mamatay. Binangga niya sa iba't ibang parte ng kalsada. Kaya kung mapapanood niyo po yung video, 'di ba? Inararo niya, bumangga na nga doon sa gutter. Buti na lang pumakanan yung bata. Paano na lang kung hindi pumakanan yung bata? Gano'n na lang yung konsensya na papasok sa'yo? Diba? Takot na lang ba? O pwede kang makasuhan o mawalan ka rin ng lisensya at the same time?
Ang pangit tignan na ikaw ang nakakatanda, dapat ikaw ang nakakaunawa. Wala kang pinagkatandaan, mga kaplastik. Dahil lang sa sasakyan mo, handa kang pumatay ng isang nilalang para lang ma-justify mo sa sarili mo na ikaw ay naagrabyado ng isang estudyante lamang. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Kambid commentary video ng Video Live Stream. Signing out. All right. Mga kaplastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.